Itinuturing ng Kamara na isang makasaysayan ang pag-aproba ng House Committee on Labor and Employment sa panukalang ₱200 dagdag sa arawang sahod para sa lahat ng manggagawa sa pribadong sektor na maaaring maging kauna-unahang legislated wage hike mula pa noong 1989. Inaprubahan ng komite nitong Huwebes ang substitute bill para sa P200 Daily Across the Board Wage Increase Act na mula sa House Bill No. 514, 7568, at 7871 matapos ang pakikipagpulong ni House Speaker Martin Romualdez sa mga lider ng iba't ibang grupong manggagawa kung saan napag-usapan ang aumento sa sweldo. Kung maisa sa batas, aatasan lahat ng pribadong kumpanya, anuman ang laki o uri ng industriya, na magpatupad ng P200 dagdag sa arawang sahod ng mga manggagawa. Ayon sa panukala, kailangang magbigay ang mga employer ng karagdagang P200 kada araw sa sahod ng kanilang mga manggagawa kapag ipinatupad na ang batas. Nakasaad ang pagbabawal sa mga employer na ibawas ang dagdag sahod mula sa mga naunang adjustment maliban na lamang kung ito ay malinaw na nakasaad sa mga kasunduan sa collective bargaining agreements at hindi rin maaaring bawasan ang mga kasalukuyang benepisyo at allowance dahil sa pagtaas ng sahod. Ayon naman kay TUCP Party List Representative Democrito Raymond Mendoza na ang Pilipinas ay nangangailangan at karapat-dapat sa dagdag sahod, at tinukoy ang matagal na pagsusumikap ng mga manggagawa para makuha ang makatarungang sahod. Matatanda ang pinabibilis ng House of Representatives ang deliberasyon para itulak ang P200 na dagdag sahod, ani House Speaker Martin Romualdez. Ang anunsyo ni Romualdez ay dumating isang araw pagkatapos ng pagpupulong sa mga grupo ng manggagawa noong Martes ika-28 ng Enero. Sa isang pahayag, sinabi ng House Speaker na ang panukalang wage hike legislation ay tutugon sa agad-agad na pangangailangan para sa economic relief, habang siguraduhin ang balancing diskarte na isinasaalang-alang ang kapakanan ng mga manggagawa at ang sustainability ng micro, small, and medium enterprises. Ang lumalabas na konsensus dito sa House of Representatives, pending ongoing public consultation, baka kayang dagdagan ng P200 bawat araw ang minimum wage, sabi ni Romualdez. Ang umuusbong na pinagkasunduan, habang nakabinbin ang patuloy na pampublikong konsultasyon, ay maaari tayong magpatupad ng P200 araw-araw na minimum wage hike. Napansin din ni Romualdez na ang huling malaking pagtaas ng sahod ay naganap sa nakalipas na 3 dekada sa Wage Rationalization Act of 1989, na matagumpay na nagtaas ng sahod nang hindi nagdulot ng malaking inflation o malawakang pagsasara ng negosyo. Kung nagawa natin ito noong nakaraan, walang dahilan kung bakit hindi natin ito magagawa ngayon, lalo na sa maingat na pagpaplano at pakikipagtulungan sa lahat ng sektor. Hindi lang natin tataasan ang sweldo, titiyakin din natin na makatutulong ito sa ating ekonomiya, he said. Inaprubahan na ng Senado ang P100 na isinabatas na pang-araw-araw na minimum na dagdag sa sahod para sa mga manggagawa sa pribadong sektor noong Marso taong 2024. Sa Kamara, sinabi ng mambabatas sa Cavite na si Jolo Revilla na mayroong hindi bababa sa 77 miyembro ng Kamara na sumusuporta sa P150 na inilatag araw-araw na minimum na pagtaas ng sahod. Ang pahayag ni Revilla ay ginawa noong Pebrero taong 2024 o bago ang ikatlo at huling pag-aproba ng Senado sa nasabing panukala. Ang mga panukalang daily minimum wage hike bill sa Kamara, gayunpaman, ay nananatili sa House Committee on Labor na pinamumunuan ni Rizal Representative Fidel Nograles. Ang Speaker, gayunpaman, ay nagsabi sa parehong pahayag na inilabas noong Miyerkules ika-29 ng Enero, na ang Kamara ay walang pagod na nagtatrabaho upang gumawa ng isang panukalang pagtaas ng sahod na tumutugon sa mga pangangailangan ng ating mga manggagawa habang tinitiyak na ang mga negosyo, partikular na ang mga micro, small at medium enterprises ay ibinibigay, suporta sa panahon ng paglipat. Sa magkahiwalay na pahayag, sinabi ng mga mambabatas ng oposisyon na ang anunsyo ng Speaker ay matagal nang darating. Ang aming bill ay para sa P750 na minimum wage increase sa kabuuan, alinsunod sa P1200 na sahod ng pamilya, ngunit kung ang P200 na pagtaas ng sahod ay ipagkakaloob sa buong board sa buong bansa, iyon ay isang hakbang sa tamang direksyon. Malaking tulong ito para sa ating mga manggagawa sa gitna ng pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin,
sabi ni House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Franz Castro. Itutulak pa rin natin ang P750 na pareho lang, she added. Tinatanggap namin ang anumang hakbang tungo sa pagtaas ng sahod ng mga manggagawa dahil ang positibong pag-unlad na ito ay nagmumula sa patuloy na kahilingan ng aming mga manggagawa para sa isang batas na pagtaas ng sahod. Ang pagpasa ng isang batas na pagtaas ng sahod bilang batas ay ang pangunahing tungkulin ng gobyerno sa mga mamamayan nito, sabi ni Broses. Dagdag pa, kailangan natin ng isang batas na pambansang minimum na sahod na mag-standardize ng sahod sa mga rehiyon. Hindi dapat hatiin ang mga manggagawa batay sa kanilang mga rehiyon dahil ang pagtaas ng presyo ay pantay na nakakaapekto sa buong bansa, dagdag niya. Tinanggap din ng nagkaisa Labor Coalition ang paborableng posisyon ng Speaker sa isinabatas na pagtaas ng sahod. Hindi na natin kayang maghintay pa. Sa bawat araw na lumilipas, ang halaga ng ating sahod ay patuloy na lumiliit habang ang inflation ay patuloy na tumataas, sabi ng grupo na pinamumunuan ng pinuno ng manggagawa na si Sonny Metula sa isang pahayag.